po, gusto ko rin po iparating po sa inyong mga lola at mga lola, bilang inyong apo, lahat po ng programa na para po sa mga senior citizens po natin, ibibigay ko po lahat. I-deliver ko po lahat sa inyo. Yan po ang pangako ko po sa inyo. At mga lola at mga lola, ngayong araw, meron po tayong payout po ng 987 po na senior citizens na meron pong 53,000 pesos po isa. Sa mga wala pa po sa listahan, konting input na lang, konting-konti na lang. Hindi ko po kaya agad-agad, hindi ko po kaya sabay-sabay, pero I'll make it sure po, ano man po binigay ng gobyerno at ano man po ang kaya ko pong gawin ko po para sa mga senior citizen po. Alam niyo naman, lahat na lang po mga matatanda. At mga senior citizens, meron po ba tayong kasama dito na 99 years old? Ako. 99! 99! Lolo! Meron po ba tayong kasama 99? Wala? 98 ka? 97! Wala. What's that now? 96! 90. Ay, opo. 94, meron po ba? Yung listahan. Lala, Ano sa disability? 93? Wala. May 93 po? ilan po? 1930. Pinanganak ko ng 1930. Ilan taon na po kayo? 91. 1930? Hindi po, 1930 o 1929? 1930, meron po ba? 1930. 92 po, ma'am. 92. Meron po ba kayong kakilala na 93 years old? Ha? Si Lola? Ha? Patingin po ng ID po, Lola. Mayroon po na ID Lola. 1930. Ha? Hindi mo, 1930. Kailangan ko na 1930. Kailangan ko na pinanganak ko na 1930. Wala. 1930? Wala dito? Wala. 1930. Magagalit sa akin ang dalawang pinuntahan ko pag magpapa ako ng ihaw. Alam niyo po ba, lahat po ng 1930 and below na lola at mga lola. Yung sa mga pinuntahan ko po kanina, sabi ko sa kanila, ipapadala ko sa kanila ng regalo. Pero, mga lolo at mga lola, at this opportunity na rin po na i-announce ko sa inyo, sa darating po ng Pasko, pinakahanda po dahil konting pang-drag-drag po na pang-nutsupwela po katawag doon. Bawat bubog po, meron po kayo matatanggap po na regalo po na magagaling po sa atin. Kaya i-distribute naman po yan, door-to-door po, or gagawa na lang din po tayo na distribution per bawat gym. Pag-uusapan din po namin kasama mga kapitan. Kumusta mga senior citizens natin? Ha? Okay naman po. Ikaw ka, senior citizen ka na rin. Okay naman ba? Dapat po pala na barangay na magkakasama po tayo ngayong umaga. At sa mga kasamahan po natin, kakilala, kamag-anak, kapitbahay po, na hindi pa po naisama sa listahan, pakisabi po sa kanila, konting favor na lang. Magkakagawin po tayo ulit next year. Muli, mga senior citizens, tandaan niyo po namin, pag may kailangan po kayo, meron po ako magtulong po sa inyo, lapitan niyo lang po ako, po kayong Maria. Kasi ako niyo po na inuutusan po ako. Diba? Sa bahay, inuutusan po ako, diba? O, ganun din po dito. Huwag po kayong mahiya, puntahan niyo lang po ako. Kung wala man po ako sa office, nandiyan po yung mga staff po natin, o kaya puntahan niyo yung lola ko, si Lola Agnes.
Hindi na natutulog si Lola Agnes ko eh. Muli, senior citizens, mga lolo at mga lola, maraming salamat. At tandaan niyo po lagi, sama-sama po tayo sa pag-asenso po ng ating bayan. Thank you po. Maraming salamat. Isang malakas na palakpakan para kay Mayor Alice. Usap-usapan ngayong linggo ang tunay na pagkatao ng ang alkalde ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Guo na iniuugnay sa mga Philippine Offshore Gaming Operator, POGO, sa lalawigan. Inusisa ang pagkakasangkot niya sa POGO sa pagdinig ng Senado kamakailan, ngunit lalo lamang dumami ang mga katanungan sa kanyang pagkatao matapos mapag-alamang wala siyang school at hospital records hinggil sa kanyang kapanganakan. Kinikilala si Guo bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng Bamban, isang second-class municipality sa pinakatimog na bahagi ng Tarlac. Tinatayang may higit 45,000 botante ang lalawigan noong 2022 elections. Sa nasabing bilang, nakakuha siya ng 16,503 boto noong nakaraang eleksyon. Sa nasabing pagdinig, sinabi ni Guo na ang kanyang ama ay half Chinese at half Filipino. Gayunpaman, natuklasan sa mga record na ang nasyonalidad ng kanyang ama na nakasaad sa birth certificate nito ay Filipino, ngunit Chinese naman sa kanilang mga dokumento sa negosyo. At sa kakatanong nga natin kahapon, inamin ni Mayor Alice na John Zong Guo, pala ang totoong pangalan ng kanyang ama, at yung Angelito Guo ay Filipino name lang daw, ani Senador Risa Hontiveros. Walang hospital at school records. Itinanong din kay Guo ang tungkol sa kanyang hospital record, na hindi niya raw maibibigay dahil ipinanganak daw siya sa loob ng kanilang tahanan. Hindi rin